Okay, bibigyan natin to ng pansin. Ang isang comment mula kay Serna Gila. Bago natin to basahin at magandang umaga sa lahat, Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat ng ating mga kababayang OFW kung saan man kayo sa lupalop ng mundo. Sana okay kayo at dyan na lang kayo. Ito ang mensahe niya. Message pala. What agency po ang dapat applyan dyan sa Hong Kong? Okay. Kung lalaki ka, ito ang sagot. Walang agency na ma-applyan papunta sa Hong Kong. May twist yun. Number 2, no? Kung gusto mo mag-apply sa Hong Kong, dapat may kamag-anak ka, kakilala, kaibigan, basta kalahi mo kung ano ang relasyon nyo na pwedeng mag-recommend sa'yo at i-recommenda ka sa amo nila o sa ibang amo na may employer na peperma sa'yo. Dapat yan ang gawin mo. No? Kasi pag wala kang makukuhang agency. Okay? Dapat may kakilala ka talaga. Kasi dito sa Hong Kong, pag gusto mong pumunta ng Hong Kong at walang magre-recommenda sa'yo, walang mag-ano sa'yo, wala talaga. At least, pwede kang mag-search sa mga social media platform na kung makahanap ka, paswertihan lang yan, Brad. No? Sir, boss, paswertihan lang yan. Kasi marami namang wala ka mag-anak pero nakakuha ng employer dito sa Hong Kong dahil sila nagtsatsagang mag-i-scroll sa punyetang social media na yan na walang kasiguraduhan. Pero yung iba is lucky, no? Dahil nakakuha sila. So sana maintindihan mo yan at sana gawin mo yan. Number 3. Number 3 na tayo, no? Kung gusto mo pumunta na Hong Kong, no, dapat fit to work ka, no, at willing ka talaga. Dahil dito sa Hong Kong, kaibigan, hindi madali ang buhay. Mahirap ang buhay, no? Dahil gawin mo lahat para masurvive mo yung isang kontrata. At nagkamalas-malas pa, iti-terminate ka ng amo mo, yung boyset na amo mo, na walang alinlangan dahil hindi kanila kailangan kasi may pera naman sila at wala silang pakialam sa'yo, no? Dapat galingan mo. Number 4, no? Number 4 na tayo. Kung naintindihan mo yung number 1, number 2, number 3, proceed ka sa number 4, no? Ang trabaho mo dito hindi opisina, no? Ang trabaho mo dito houseboy ka. At ang trabaho mo, maglinis ka sa buong bahay, magluto ka, maggarden ka, maglampaso ka, maglinis ka ng kubita. Ha? At huwag kang magrereklamo dahil ginusto mo yan. Ha? Kung ayaw mong mahirapan sa trabaho, dapat nag-opisina ka na lang. Dahil ang trabahong ito ay hindi to para sa mga mayayabang, matatapang na mga tao. Ang trabaho ng isang OFW, ito ang trabaho na may tiyaga, may balbakwa. No? Naintindihan mo ba? Ha? Kung hindi mo maintindihan yon ang sinasabi ko, mag-research ka sa Google at sa Chrome. No? Or magtanong ka sa mga kababayan nating abroad. Gets? Kung gaano kahirap ang abroad, yon din kahirap ang araw-araw mong gawin sa bahay ng amo mo. Okay? Sana naintindihan nyo yun, mga kaibigan, at maraming salamat, no, sa panonood. Like, comment, and subscribe. Hanggang dito na lang. Nandito tayo sa Psycho ngayon, nagda-drive. Peace.